Nakatakdang makipagdialogo si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa ambassador ng Iran para sa ligtas sa pagdaan sa Strait of Hormuz na mga barko may dalang langis papunta sa Pilipinas. Narito ang aking unang balita. Dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz, na kritikal na daanan ng mga inaangkat na langis mula sa mga bansa sa Middle East, iniutosan ng Pangulo sa Foreign Affairs Department na makipag-high-level discussion sa Iran para sa ligtas sa pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas. Napag-usapan na yan sa meeting ng Uplift, ang komiting binuo para ibsan ang epekto ng krisis sa langis na pinangungunahan mismo ng Pangulo. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Sinabi po rin naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Sinabi naman ng Pangulo na kasama rin sa napag-usapan sa pulong ng Uplift Committee ang rekomendasyon na maglagay ng price cap sa imported na bigas na hanggang 50 pesos kada kilo. Maglalabas na raw siya ng executive order o formal na kautusan para maipatupad ito. Inaabangan na rin ang magiging pasya ng Pangulo ukol sa pagsuspindi sa excise tax sa langis na magpapababa sa presyo ng diesel ng 6 na piso at 10 piso naman sa gasolina. Sa ngayon patuloy ang pagkalap ng supply ng Energy Department. Ang Pangulo tuloy umano magtatrabaho ngayong Semana Santa habang nasa Ilocos Norte. At dahil Holy Week, may ipagdarasal naman si Palace Press Officer Claire Castro, ang mga basher at mga kritiko ng gobyerno. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Kasabay ng pagharap sa krisis sa langis, siniguro ng palasyo na hindi nakakalimutan ng administrasyon ang usapin ng katiwalian. Tapos na ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon. Pero tuloy raw ang paghahanap ng pananagutan sa mas marami pang malalaking isda sa flood control scandal. Panindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one, Of course, yan ang no gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung mayroong kinalaman, may ebidensya, hindi puro pa media. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News.